So ayan boss, ito na yung yung tinabas natin na piston noon. Ayan. Medyo binawasan ko pa konti dito para makuha natin yung tamang bigat nung dating yung 62 para dito. Ito kasi 58.5 na itong gagamitin. Kaya pinagparehas na lang natin yung bigat nung stock na 175. Yan. Paglalagay natin to, tignan natin kung balance. Yan. Oh. Langis. Ito yung timing gear, dapat pa ganyan. Ito yung in nya. Yan. Tapos yung lock ng pin, isama din natin. Bigat ng piston. Yan. Kahit sa posisyon, titigil yan kasi kinuha ko yung tamang bigat ng piston para dito sa crankshaft na to. Yan. Nung boss, ito nung una mabigat, pag ginanyan mo bababa na parang yan. Kaya binawasan ko to ng konti. Yan, okay na. Importante to kasi para hindi ma-vibrate yung makina. Yan. Convert pa naman. Oh. Kahit pa ganyan yan, simba din. Tatama nga lang. Crank ng pang 175. Yan. Yung iba nilalagay nila crank ng 200cc under square engine. Malakas na masyado yung mataas na masyado yung stroke nya, tapos yung torque nya. Dito saktuhan niya. Yan. May dalawang klaseng pala guys, balance, static, tsaka dynamic. Yung static, kapag nag-upgrade ka ng piston, nilalakihan o nililiitan, doon binabalance yan na para yung bigat ng piston magkaano sila sa itong bayag nya, magkapareha sila ng bigat para hindi ma-vibrate. Yung dynamic naman, yung mga stock,
pinapalakas nila, binibigatan para malakas pa din yung piston. Yan o.